Ang nakaraan. Pagkatapos ng huling atake ng ating bida, tila naubos na ang kanyang lakas. Alam niya sa sarili niya na ang ginawa niyang pag-atake ay sapat lamang sa natitirang lakas niya, at unti-unti na niyang nararamdaman ang pamamanhid sa kalahati ng kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, agad na sumugod si Nero upang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas, hindi lang para sa laban, kundi para patunayan ang kanyang sarili. Sa likod ng mga alaala kung saan itinuturing siyang walang silbi at walang kakayahan, ito na ang pagkakataon niyang ipakita kung sino siya ngayon. Gamit lamang ang kanyang puwersa, dahil sa pagsusumikap ni Nero sa pagtulong sa ating bida para mapatamba ang golem, isang atake ng golem ang kanyang ikinagulat na tuluyan nagpabagsak sa kanya. Sa huling sandali, may hindi inaasahang pangyayari ang gumulantang sa ating bida at kay Van, ang paglabas ng tunay na kakayahan ni Nero na natanggap niya mula sa kanyang ninuno, ang Monument of Enlightenment. At tuluyan nang napalabas ni Nero ang kanyang kasanayan, isang espesyal na kakayahan, isang shockwave. Sa pag-atake ni Nero sa halimaw, isang napakalakas na suntok na tumama sa katawan ng halimaw na bato ang ikinabigla nito. Hindi na ito nakailag sa bilis ng atake ng taong pusa. Sa sunod-sunod na pag-atake, tuluyan nang nagkadurog-durog ang katawan nito, na ikinabigla lalo ng ating bida sa lakas ni Nero. Misty siya ay hindi makapaniwala sa kanyang bagong kakayahan na nakuha. Ang pagpapatuloy, ang espesyal na kasanayan. Ang mga manlalakbay na may ganitong talento ay lalong patuloy na lumalakas ayon sa kanilang klase. Ang pagkakaroon ng ganitong talento ay nagbibigay ng pisikal na pag-usbong, tulad ng lakas para sa mga mandirigma, bilis para sa mga mamamana, at iba pa. Ang pinakamagandang pagpapalakas ay nagmumula sa monumento ng kaliwanagan. Ito ay lumilitaw tuwing may mahalagang pangyayari at nagbibigay sa mga manlalakbay ng natatanging kapangyarihan. Isang halimbawa nito ay si Stone Monk. Siya ay nakatanggap ng Elder's Wisdom na nagbibigay sa kanya ng kasanayan sa pagsangga at depensa. Dahil isa siyang Earth Mage na may espesyal na kasanayan, kaya niyang gumamit ng mga bato para sa mga depensibong abilidad. Paano kung siya ay makatanggap ng isang espesyal na mahika mula sa kalikasan? Siguro'y magagamit niya ang mga kasanayan sa depensa na base sa mga puno. Gaya nito, ang mga espesyal na kakayahan ang siyang nagpapaiba sa mga adventurer, kahit papareho sila ng talento. Bumalik sa kasalukuyan, makikita ang isang piku na tumatama sa bato, pagkatapos ng labanan sa halimaw na golem. Muling nagpatuloy ang mga tauhan asong kasama ng ating bida sa pagdurog at pagsansa ng mga bato na nakaharang sa kanilang lalabasan at kristal sa loob ng dungeon. Biglang may nagsalita mula sa hindi kalayuan habang sila'y abala ang dalawang aso nila lang sa trabaho. Lumingon sila, si Nero pala ito. Makikitang nagpapalabas siya ng pulang enerhiya mula sa kanyang kamay, tila isang kidlat na pumapalibot sa kanyang nakayukom na kamao. Saad niya, babasagin ko ang mga yan. Sa kanyang paghigpit ng kamao, agad itong naglabas ng bughaw na liwanag. Muling ginamit ni Nero ang kanyang espesyal na kasanayan, shockwave. Agad siyang sumugod sa mga bato at inusal ang kanyang abilidad na Nyanyan Punch. Sumabog ang bughaw na enerhiya sa kanyang paligid habang siya'y dumadaos-dos. Isang malakas na pagtama ang naganap. Halos hindi makapaniwala ang mga cute na asong manggagawa sa lakas ng atake. Mayabang na nagpahayag si Nero, sabay sabing, "Ito ang aking espesyal na kasanayan, shockwave." Tunay itong nakakamangha, ngunit bigla siyang napahinto. May naramdaman siya sa kanyang katawan. Tuluyan siyang napaluhod dahil sa pagkahilo. Halos hindi niya may kilos ang katawan, tila umiikot ang buong paligid. Ang ating bida ay agad nagsaad, "Kumalma ka muna." Posibleng sintomas ito ng pagkaubos ng iyong ether. Ngunit sa isip niya, hindi rin siya sigurado. Baka nga dahil sa labis na paggamit ng kasanayan, ito ang naging epekto. Nagtanong si Nero, "Ano ba ang ether na sinasabi mo?" Agad namang nagpaliwanag si Nagi. Ang ether ay isang enerhiya na ginagamit upang mapalabas ng isang adventurer ang tunay na lakas ng kanyang talento. Siguro dahil ngayon mo lang ito ginamit, kaya ganun ang epekto. Sumagot si Nero, "Ginamit ko lang naman ito ng 2 beses." Wala sa tono niya ang pag-aalala. Tumugon si Nagi, "Kung ganun, ibig sabihin lang nito na napakalakas ng kasanayang ito." Tumayo si Nero, at mayabang na tumingin kay Van. Bahagyang tumawa at nagparinig, "Narinig mo ba yun, Van?"
Ang espesyal na kasanayan ko, kahanga-hanga. Biglang may napansin si Nero na nagpamangha sa kanya saglit. Nabaling ang tingin niya sa hawak ni Van. Nagtataka naman si Van at naguguluhan kung ano ba itong natagpuan niyang hawak, na kanyang nakuha mula sa labi ng halimaw. Sinabi ni Van na ito ay lumabas pagkatapos sumabog ng golem, saad niya sa kanyang mga kasama ng may saya. Ang ating bida, ay napahawak sa kanyang baba at nag-isip ng malalim. Napagtanto niyang baka ito ay isang soul resonance, pero hindi siya sigurado dahil hindi pa naman siya nakakatagpo ng maraming adventurer na nakakakita o nakakaranas ng ganitong kaluluwa bilang isang necromancer. Pero kanyang narinig na ang mga necromancer ay may kakayahan umani ng mga kaluluwa ng halimaw na tumutugma sa kanilang lakas. Agad namang naalala ni Van na meron nga siyang narinig tungkol dito. Ang ibig sabihin nito ay akin. Agad naman pinisa ni Van ang kaluluwa, na nagdulot ng pagkawala nito. Agad niyang naramdaman na tila may pumasok sa kanyang katawan ng dahan-dahan. Napapikit si Van habang itinataas ang kanyang mga kamay, dinadama ang pagdaloy ng kaluluwa sa kanyang katawan. Saad niya, ang aking tampok na katangian ay Van the Black, aka Patchwork. Nag-iisip siya kung ay didagdag niya ang Yellowstone Golem sa kanyang mga patchwork. Agad namang napayuko si Van at napagtanto niya na isa itong mahalagang bagay at natutunan kung paano ito gamitin. Ginamit niya ang kanyang kasanayan na soul imprint. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay at nag-isip kung saan niya ito pwedeng ilagay. Ilang saglit lang, naisip niya kung saang daliri ang mas mabisa, at agad na napagdesisyonan ni Van na ilagay ang kaluluwa nito sa kanyang hinlalaki. Agad niyang ginamit ito at ipinakita ang kanyang hinlalaki. Pagbaba ng kanyang hinlalaki sa lupa, isang lakas na enerhiya ang sumabog sa harapan ni Van, at inusal niya, bumangon ka. Ilang saglit lang, habang napapalibutan ng bughaw na usok, isang itim na nilalang ang lumabas. Ang mga mata nito ay umuusok ng bughaw. At isang napakalaking nilalang na itim ang tumambad sa harapan ni Van, kawangis nito ang Yellowstone Golem na kanina lang ay nakalaban nila. Ngunit sa pagkakataong ito, nilikha ito at pinalabas ni Van. Agad napatingin si Van, inaaninag niya ito. Namangha siya sa laki nito. Sambit niya sa sarili, mas malaki ito kaysa sa orihinal nitong anyo, hinlalaki, tama ba? Ang kakaibang laki nito ay nagbibigay sa kanya ng pagkahilo, dagdag pa na ang halimaw ay siya naman ngayon ang tinatitigan. Si Van ay nagsalita at inutusan ang halimaw na lumuhod. Mababakas sa mukha nito ang kaseryosohan, sinusubukan ng bago niyang tauhan. Ang itim na nilalang ay walang pag-aatubiling lumuhod sa harapan ni Van der Stor. Pinag-krus nito ang kanyang mga braso at sinabing, yan, mas mabuti. Halos pantay ito sa kanyang mga mata. Lumapit naman si Nero na galit. Nagalit at idinuro si Van. Hindi siya makapaniwala, pinaghirapan niyang talunin ang golem, ngunit si Van ay may mas magandang gantimpala. Humalakhak si Van at sinagot si Nero. Ako kasi ay isang henyo. Galit na nagsalita si Nero at inutusan si Van na agad alisin ang kanyang summon, baka raw ito ay sumabog. Sa gitna ng pagtatalo nila, wala namang imak ang ating bida, pinagmasdan lang sila nito sa dikalayuan. Nag-iisip ito, bakit kaya ang mga manlalakbay na ito ay biglang lumakas ng ganito kabilis? Sa bilis ng kanilang pag-unlad, hindi makakahabol ang mga walang talento. Masaya naman ang ating bida sa mabilis na progreso ng kanyang mga kasamahan. Alam niya na kailangan ng mundong ito ng malalakas na manlalakbay, mga kayang linisin ang loob ng mga piitan. Matapos magmuni-muni ang ating bida, agad siyang bumaling sa dalawa at pinakalma ang mga ito. Sinabi niya, tapos na nating patumbahin ang tagapangalaga. Ngayon, balak na nating pasukin ang nilalaman ng nakatagong silid. Nagulat si Nero, may nakatagong silid pa dito. Nagsindi naman ng kandila ang ating bida dahil madilim sa loob ng silid. Alam ni Nagi na kahit natalo na nila ang tagapagbantay, hindi ibig sabihin ay wala ng panganib o misteryo sa loob. Dahan-dahan silang naglakad papasok, maingat na sinusuri ang paligid. Habang naglalakad, nagsalita ang ating bida at pinaalam sa kanila. Kung meron mang gantimpala sa dulo ng nakatagong silid, mas maganda. Hindi na natin kailangang mamina. Madali nating makakamtan ang ating gintong target. Halos mapaiyak ang dalawa. Alam nila sa sarili nila na kakailanganin nila ng malaking halaga para mapasama sa guild ng ating bida, dahil sa hinihinging presyo ng treasurer.
Alam din ni Nero, kahit magmina sila, hindi nila agad makukuha ang ganoong kalaking halaga. Masaya naman ang ating bida at sinabi pa niya sa dalawa, masyado kayong malapit sa isa't isa. Plinano niyo pa na magsama sa guild sa mga darating na araw. Kasi ang iba, naghihiwalay na pagkatapos ng training center. Nagtanong naman ang ating bida, kailan pa kayo naging magkasama? Napakamot si Van, hindi alam ang isasagot. Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimulang magkasama. Sumagot naman si Nero na may bahagyang ngiti sa mga mata, inaalala kung kailan nga ba sila naging magkaibigan. Muling sumagi sa isipan ni Nero ang isang pangyayari sa nakaraan, kung saan may sumigaw sa loob ng silid, galit na galit. Tigilan mo ang pag-uusap sa likod ng ibang tao. Ito pala si Van Destar. Nagpalabas ito ng kanyang mga summon habang sinisigawan ng dalawa. Ang mga padaldala na walang kwenta ay hindi uubra sa mga genius na manlalakbay sa hinaharap, tulad ko. Napasigaw naman ang dalawang nasa loob ng silid at sabay na sinabihan si Van. Engat, inutusan din siya ng mga ito na alisin agad ang kanyang summon, baka raw ito ay sumabog. Napangiti si Nero habang inaalala ang pangyayaring iyon, at pagkatapos ay sinabi. Hindi na kailangan tanungin pa yon. Ngumiti siya sa ating bida at idinugtong. Natural lang naman na ang dalawang pinakamagaling sa training center, ay maging magka-team. Ang ingot namang si Van ay tila hindi alam ang mga sinasabi ni Nero, pero sumang-ayon na lang ito sa mga turan ng huli. Mayabang namang nagsalita si Nero tungkol sa kanyang bagong kasanayan, ipinapahayag niyang wala nang makakaawat sa kanya ngayon. Mapapansin naman ang ating bida na naglalakad na habang nagyayabanggan ang dalawa. Si Van ay tumuon sa ating bida at pinansin ang kanyang bag. Tinanong niya ang kanyang kapitan ukol sa dala nitong bagahe. Si Nagi, na nasa di kalayuan, ay napalingon, tila nag-iisip ng isasagot kay Van. Hindi pa man siya nakakapagsalita, nagsalita na si Nero, na hindi makapaniwala sa mga kakaibang bagay na lumalabas mula sa bag. Habang nakakross ang mga braso, kinwestiyon muli ni Van ang ating bida ukol sa talento nito bilang isang swordsman. Sumagot naman ang ating bida. Tugon niya na ang kanyang kaso ay napakabihira, at baka hindi ito maunawaan ng dalawa. Ipinaliwanag ng ating bida, karaniwan, natatanggap ng mga tao ang pinakaangkop nilang talento, sa panahon ng ritual ng pag-angat ng klase. Pero sa ilang bihirang pagkakataon, may mga paggising na hindi lumalabas bilang isang talento, kundi sa pamamagitan ng isang espesyal na kasangkapan, o personalized na kagamitan. Sambit pa ng ating bida, ang kanyang bagahe ay isa sa mga kagamitang walang kwenta, tinatawag nila itong isang palyado. Namangha naman si Nero sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing ito pala ay isang kasanayan ng ating bida. Inusisa niya ito saglit at nakiusap kung maaari ba niyang hawakan. Wala namang pakialam ang ating bida kung hawakan man ng iba ang kanyang bag, pero sa iba, ito ay isang normal na pangyayaring parang walang saysay kapag hinawakan. Tuluyan nang ang hinayaan ng ating bida si Nero at laking gulat ni Nero sa pagdampi ng kanyang kamay, hindi niya akalaing wala pala itong kahit anong espesyal na pakiramdam. Napatawa naman ang ating bida, saka ipinakita sa kanila na siya lamang ang may kakayahang bigyang buhay ang kanyang bagahe. Maingat niyang ipinasok ang kanyang mga kamay sa loob nito, at sa muling paglabas ay isang bilog na candy ang kanyang inilabas. Katulad nito, saad ng ating bida na may ngiting pilyo sa labi. Kumikislap ang mga mata ni Nero sa pagkabighani sa nasaksihan, para bang isang mahika ang kanyang napanood. Habang pinagmamasdan ng dalawang lollipop na hawak ng ating bida, tila ito'y naging bituin sa paningin ni Nero. Ipinaliwanag ni Nagi na ang mga bagay na iniimbak sa loob ng kanyang bagahe ay napapanatili ang perpektong kasariwaan, para bang kakagawa lamang nito kahit matagal nang naitago. Namangha ang dalawang makong sa narinig habang sabay na humihigop ng lollipop. Saad ni Nero, kapag ganito ang kakayahan mo, madali mong mapaparami ang pera mo. Sinang-ayunan ito ni Van. Hindi mo na nga kailangan mag-dungeon pa. Tung gamit mo, walang katapusang praktikal na kagamitan. Masigla namang tumugon ang ating bida, marami na akong side hustle gamit ang kaluban na to, at oo, malaki ang kinikita ko rito. Ipinaliwanag niya ang isa sa mga kasanayan niya, ang Dungeon Front Don Mike Halen. Isa itong kakayahang lumikha ng parang restaurant sa loob ng dungeon, kung saan makakabenta siya ng mga masasarap na pagkain, galing pa sa mga sikat na restaurant.
May mga adventurer na sobrang willing gumastos para lang makakain ng tunay na pagkain habang nasa loob ng dungeon, paliwanag niya. Pangalawa ay ang tinatawag niyang Dun Portman, isang kakayahan na nagpapahintulot sa kanyang magpadala ng mga bagay sa napakabilis na paraan, para bang may sariling bersyon ng Lala Move. Hindi lang maliliit na bagay, aniya. Pati malalaki, kayang-kaya, ngunit bigla siyang sumeryoso. Dumilim ang kanyang tingin habang nakatuon sa dalawa. Hindi ko ginagawa to para yumaman lang, aniya sa mababang tinig. Ginagawa ko to para tulungan ang mga manlalakbay, upang makaalis at matapos nila ang dungeon. Hindi na nila namalaya na habang sila'y abala sa pag-uusap, naabot na pala nila ang dulo ng dungeon, isang lihim na silid. Agad na itinuro ito ng ating bida. Napuno ng kasabikan ang mga mata ni Van at ni Ro nang makita ang tanawin sa di kalayuan. Baka, isa tong hidden room na may gantimpala, bulong ng ating bida. Sa kanilang harapan ay may isang estatwa, nakauyod, ang dalawang kamay ay tila nag-aanyaya. Ngunit hindi lang pala isa. 3 estatwa ang bumungad sa kanila. Batid ng ating bida na hindi ito pangkaraniwan. Samantalang si Nero, agad na napakunot noo, tila napaka-weirdo nito sa kanyang paningin. Napakabihirang makita ito, saad ng ating bida. Ang mga ito ay tinatawag na statwa ng pakikipagpalitan. Muli siyang nagpaliwanag sa kanila na sa pagbibigay ng isang katumbas na bagay, maaaring gantimpalaan ka ng mga ito. Napayukom ng kamao si Nero at naluluhang nagsabi na wala silang anumang bagay na mayaalok. Biglang ibinagsak ng ating bida ang kanyang kaluban at sinabi sa kanila na huwag silang mag-alala tungkol doon. Ipinaliwanag niya na hindi kailangang mamahalin o mahalaga ang isang bagay para makapag-alay. Pagkatapos ay tiningnan niya ng mabuti ang estatwa at sinuri ito. Base sa kasuotan nito, napag-alaman niyang ito ay estatwa ng isang magsasaka. Para sa mga ganitong uri ng estatwa, sapat na ang simpleng pananim bilang alay. Kaya't agad niyang iniabot ang patatas sa kamay ng estatwa. Sa pagdampi nito, tila nabuhay ang estatwa at bahagyang kumilos. Ngumiti ito ng may kakaibang ekspresyon habang nagliliwanag ng gintong kulay ang mga mata. Ilang saglit lang, may lumabas na berdeng bagay mula sa bibig nito at lumipat sa kamay ng statwa. Halos manlaki ang mga mata ni Nero at Van sa pagkabigla. Samantala, ang ating bida ay hindi maitago ang tuwa sa nakita. Isang makinang na berdeng batong bagay, isang gemstone. Napabulala si Van, napakalaki nito. Ngumiti ang ating bida at walang alinlang ang sinabi sa dalawang kumag. Ito pa lang ay sapat na para maabot mo ang target mong ginto. Masaya naman si Nero sa kanilang natanggap, agad niyang kinuha ang hiyas at inilapat ito sa kanyang pisngi na para bangunan, habang ninanamnam ang lamig at kinang nito. Bilasan na natin ang pakikipagpalitan sa susunod na estatwa, aniya, sabik sa susunod na yugto. Samantala, ang ating bida ay seryosong nag-iisip habang hinihimas-himas ang kanyang baba. Pinagmasdan niya ang pangalawang estatwa at sinuri ang mga katangian nito. Sa tingin niya, ito ay estatwa ng isang mahikiro. Bagamat ngayon lang siya nakakita ng ganitong imahe, may kutob siyang may kinalaman ito sa mahika. Agad siyang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang kaluban, nag-iisip kung ano ang maaaring ihandog sa estatwa. Dahil isa itong mahikiro, bulong niya sa sarili, baka sapat na ang isang mahikang bato. Walang pag-aalinlangan, iniabot niya ang mahikang bato sa estatwa. Ilang saglit lang ay muling nagliwanag ang mga mata nito, katulad ng unang estatwa. Ngunit iba ang sumunod. Nagbago ang anyo nito, lumiit ang mga mata, at lumitaw ang bagsik sa mukha. Nag-uunahan ang mga ugat sa noo at pisngi nito, habang nakangisi ang ngipin na parang nagngingit-ngit sa galit. Napagtanto ng ating bida na nabigo sila sa kanilang inalay. Sa isang iglap, itinaas ng estatwa ang mga kamay at sumigaw. Mula dito ay lumabas ang tila isang likidong parang tubig, ngunit mas malapot at madulas. Bumuhos ito sa kanilang tatlo, isang likido na agad nilang pinandirihan. Ramdam ng ating bida ang epekto ng likido, isang sumpa ng pagpapahina, na tila dahan-daw ang sinisipsip ang kanilang lakas. Hindi ito gaanong pinansin ng ating bida. Sa halip, agad niyang inalala ang natitirang estatwa. Kailangan nating mag-ingat sa panghuli, paalala niya sa dalawa. Ang huling estatwa ay isang zombie, guhong-guhang katawan, tagpi-tagpi ang balat, litaw ang utak, at may laway na tumutulo mula sa bibig nito. Pinalalakas naman ni Nero at Van ang loob ng ating bida.
Huwag kang bibitaw. Ito na ang huling pag-asa natin, saad ni Van. Kailangan nating manalo sa pagkakataong ito. Malalim na nag-isip si Nero. Habang nakayukom ang mga kamay, tinitigan niya ang estatwa. Kung ito ay isang zombie, malamang, kailangan ito ng laman ng tao, dugo, o kung anuman na may kaugnayan sa buhay, saad niya, saka tumingin sa ating bida. Si Van naman, ay may kakaibang mungkahi. Ibigay na lang natin ang isa sa aking mga daliri, seryoso niyang sambit. Agad itong tinutulan ni Nero, sabay tawa, bakit hindi na lang kalahati ng katawan mo ang ibigay natin? Nairita si Van, pwede namang seryosohin to, bulalas niya, na may halong inis. Habang nag-aasaran ang dalawa, ang ating bida ay kalmadong nag-iisip. Sa halip na makisali, ngumiti siya at may naisip na posibilidad. Agad niyang isinuksok ang isang kamay sa kanyang bagahe. Naaalala ko, meron tayong mga buto na nakuha sa loob ng piitan, o kaya laman ng hayop. Meron din tayong dugo ng troll, bulong niya sa sarili. Ngunit natigilan siya. Naglaho ang lahat ng ideya nang muling mag-isip siya ng mas malalim. Ang mga zombie, dati rin silang mga tao, bulong niya, paulit-ulit sa isipan. Baka may mas malalim silang hinahanap. Bigla siyang ngumiti. Walang pag-aalinlangan, inilabas ng ating bida ang isang gintong mansanas mula sa kanyang dala. Maingat niya itong inilagay sa kamay ng estatwa ng zombie. Kitang-kita ang unti-unting pagkinang ng prutas habang nakaalalay ito sa malamig at maruruming palad ng estatwa. Ano yan? Halos pasiga si Van, may halong luha at takot sa tinig. Anong binibigay mo? Nagulat din si Nero. Nagbibiro ka ba, Kapitan? Gulat niyang tanong. Napakuyong ng kamao si Van at sinabi, ngayon, panigurado, patay na talaga tayo. Ngunit ang ating bida ay nanatiling nakangiti. Kumalma kayo, saad niya sa magkasama. Ang ibinigay ko ay isang holy golden apple. Isa itong sagradong prutas na may kakayahang linisin ang kasamaan sa isang nilalang. Kapag kinain ito, kahit pa ang pinakamasama, maaari pang mabago. Siguro nga ay tama ang iniisip ng ating bida, na ang zombie ay may hanggaring gumaling, may pagnanais na muling mabuhay. Makikitang wala pa ring pagbabago kahit na nailagay na ng ating bida ang gintong mansanas sa kamay ng estatwang zombie. Bagamat wala pang epekto, kapansin-pansin ang sariwang itsura ng estatwa habang kumikislap sa gininto ang liwanag at nababasa ng likidong isinaboy sa kanila ng mahiwagang estatwa. Makalipas ang ilang saglit, sa ilalim ng mansanas ay masisilayan ang liwanag na kulay berde. Ang mga kamay ng zombie ay tila muling nabigyan ng buhay. Sunod nito, isang alaala ang unti-unting lumitaw sa isipan ng zombie. Makikita ang kanyang nakaraang buhay, masayang tumatakbo kasama ang isang baboy habang sinusubukang hulihin ang isang paru-paro. Sa isa pang bahagi ng alaala, makikita siyang masayang nangangisda sa ilog. At sa huling tagpo, siya'y nakaupo, tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang umiinom ng alak, tila ba ninanamnam ang payapang sandali. Ilang saglit lang, napansin ng tatlo ang pagbabago sa estatwa, na ikinatuwa ni Nagi at ng dalawa pa niyang kasama. Masiglang sinabi ni Nagi sa dalawa, tingnan nyo. Mapapansin na kinain ng zombie ang gintong mansanas, at ang katawan nito ay unti-unting nagbabago, mula sa berdeng kulay ay nagiging gintong-ginto. Sambit ng ating bida, nagbabago na, ang zombie na estatwa ay unti-unting nawawala sa pagkakakubli nito. Tuluyan nang nagbago ang kulay nito. Nagliwanag ang mga mata, waring puno ng determinasyon. Makikita rin ang kabuoang pagbabago ng anyo nito. Sa mukha ng estatwa ay mababakas ang kasiyahan, habang ang mga mata ay nagniningning, at sa isang iglap, lumitaw ang isang korona sa ulo nito. Lubos ang naging tuwa ni Nero at Van. Sa umpisa pa lang, alam kong mapagkakatiwalaan ang kapitan natin. Masayang sambit ni Van. Habang pinagmamasdan nila ang estatwa, bigla itong ngumiti, at dahan-dahang inilabas ang isang kahon na tila naglalaman ng kayamanan. Inilahad ng estatwa ang gintong kahon sa kanila. Halos mapang-anga si Van sa kanyang nakita, habang si Nagi naman ay tila ba inaasahan na. Ito, sa pagbukas ng kahon, unti-unting lumabas ang isang makinang na liwanag. Pagbukas nito ng tuluyan, isang matinding sinag ang kumalat sa paligid. Isang liwanag na tila sumasalamin sa kapangyarihang taglay ng kahon. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakita. Napanganga siya, at kahit wala namang init,
bahagya siyang pinagpawisan sa pisngi. Napasambit siya, isa itong relika. Matapos ang kanilang matagumpay na paglalakbay sa loob ng piitan, masaya nilang tinapos ang misyon at bumalik sa kanlurang bahagi ng syudad ng mga manlalakbay. Sa pagbabalik ni Van at ni Rose sa opisina ng Twilight Wind Guild, agad nilang iniabot ang gintong baryang hinihingi. Halos magningning ang mga mata ni Dorothy sa tuwa, hindi siya makapaniwala na dinala talaga ng dalawa ang ganoon karaming ginto. Mayabang namang nagsalita si Van habang hawak ang batok, kunwari wala lang sa kanila iyon. Wala yan sa mga tulad naming adventurer, may pagmamayabang niyang sambit. Agad namang nagtanong si Nero, pwede na ba kaming sumali ngayon sa guild? Ngunit tila nag-alinlangan si Dorothy. Sa malamig niyang sagot, nakuha niyo na ang gusto niyo sa pagpasok sa guild. Biglang naluha si Van sa kanyang narinig. Akala nila noong una ay isang malaking panloloko lang ang lahat ng ito ni Dorothy. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdududa, sineryoso nila ang misyon, na ibalik ang ginto, nakamit ang tagumpay, at ngayon, tila may kapalit na hindi nila inaasahan. Pinagpawisan si Dorothy, bahagyang pinagpawisan ang pisngi, ngunit nagpatay mali siya lamang. Worry walang pakialam sa mga hinaing ni Van, pilit itinatago ang tunay niyang nararamdaman. Ang dalawa naman ay naiiyak habang nakangiti. Para sa kanila, isa lamang itong pagsubok, isang karanasang magpapatatag at magdadala ng pag-unlad. Muling ipinagmalaki ni Nero ang bago niyang natutunang kasanayan, at taos-puso siyang nagpasalamat kay Dorothy. May isang madilim na ngiti ang sumilay sa labi ni Dorothy. Tila ba sang-ayon siya sa mga nangyayari, ngunit may halong masamang balak ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nagtatanong siya, ano bang problema ng dalawang ingot na to? Samantala, sina Van at Nero, na nasa likuran ni Dorothy, ay patuloy pa ring naluluha, ngunit hindi na iyon pinansin ni Dorothy. Abala na siya sa pag-iisip tungkol sa ipaamimili ng araw na iyon. Masaya at kontento siya dahil sa kanyang pang-uuto sa dalawang manlalakbay. Ilang saglit ang lumipas, nagbago ang tagpo sa guild ng mga manlalakbay. Abala ang mga kawani at mga tao sa loob. Makikita ang isang taong dahan-daw ang naglalakad patungo sa tagapagtanggap. Si Nero, na may ngiti sa mga labi. Makikita rin si Petra na abala at tila may sinusulat. Sa pagharap ni Nero, nagulat si Petra. Hindi lang pala si Nero, kasama pala nito si Van at ang ating bida, na masayang humarap sa kanila. Masaya niyang binati ang mga ito at ang kanilang pagbabalik. Napansin agad ni Petra ang badge na nasa kanilang Pauna Club. Masaya itong binati si Nero at Van, agad niya itong kinongrat sa pagsali sa Twilight Guild. Agad naman lumapit ang tatlo kay Petra. Nagyabang na naman ang dalawa, ipinagmalaki nila ang kanilang mga talento. Yabang pa ni Van na hindi niya akalain na may magagaling na paningin ang Twilight Guild dahil sa pagtanggap sa mga may talento tulad nila. Biglang nagsalita si Nero at kinuha ang atensyon ni Petra upang makinig sa kanya. Idinetalye niya ang kanilang paglalakbay sa kailalim-lalimang bahagi ng mining dungeon, isinama na rin ang kanilang ginugol na oras sa pagmimina. Hindi nakalimot si Nero na magyabang tungkol sa kanyang mga kakayahan at ang nakatagong kwarto na may mahalagang bagay, pati na rin ang pakikipagpalitan sa isang estatwa. Si Petra naman ay nakatayo lamang habang nakikinig sa kadaldalan ni Nero na inaakto pa ang buong pangyayari. Masaya naman si Petra sa kanyang mga narinig at namangha. Dito na sumingit ang ating bida at ipinaliwanag ang tunay na dahilan kung bakit sila naruroon. Tinanong ng ating bida kung may bakanteng appraiser dahil sa kanilang nakuha. Agad na ipinakita ng ating bida kay Petra ang kanilang nahanap. Isang martial artist relic na hindi pa natutukoy. Nagulat si Petra at napanganga. Nagtanong siya kung ang relikang ito ba ay nakuha nila sa loob ng mining dungeon. Sumagot si Nero at sinabi niyang tama, nakuha nila ito sa isang nakatagong silid. Napakislap ng mga mata ni Petra, hindi makapaniwala sa isang nakatagong silid sa loob ng piitan. Namangha siya sa swerte ng mga ito. Nagsaad siya na kaya niyang gawin ang basic na pag-appraise ng kagamitan. Si Van ay hindi kumbinsido sa kanilang desisyon na ipa-appraise pa ang gamit, bagkus ay nais na lang itong ibenta. Ngunit hindi sumang-ayon dito si Nero at galit na sinigawan si Van, na napakamot na lang sa ulo. Sumagot si Nero, na ang relikya na kanilang nakuha ay mula sa unang paghuli nila ng mga halimaw. Hindi talaga pumapayag si Nero na ipagbili ang isang mahalagang bagay na kanilang nakuha.
Ang mga alaala ay bumalik sa nakaraan, sa loob ng mining dungeon, kung saan hindi makapaniwala ang grupo sa relikya na kanilang nakuha. Si Van, naman, nagduda kung talagang relikya nga ba ito. Para sa kanya, hindi niya alam kung ano ito. Nagtanong siya kay Nero kung mas mahalaga ba ito kaysa sa emerald na kanilang nakuha. Sa loob-loob ng ating bida, hindi siya makapaniwala na ang dalawang manlalakbay na ito ay tila walang kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ng ating bida, ang relikya ay isang espesyal na kagamitan na ginagamit ng mga manlalakbay. Mas mahalaga ito kaysa sa mga karaniwang kagamitan. Dagdag pa ng ating bida, ito ay para sa mga martial artist, ngunit hindi pa ito natutukoy ng buo kaya't hindi pa nila ito magagamit. Napansin ni Nero na tila hindi pa rin niya nauunawaan ang paliwanag ng ating bida. Ngunit ang ating bida ay nakatitig sa kanya, parang may nakatagong mensahe sa kanyang mga mata, na may kinalaman sa natuklasan ni Nero, isang pagpapala at isang tadhana na nagbigay ng kasanayan para sa isang martial artist tulad niya. Agad na tinignan ng ating bida si Van, nagtatanong kung ano ang plano nila para sa nakuha nilang relikya. Nais niyang malaman kung naiisip ba ni Van ang parehong bagay na naiisip niya. Agad namang tumugon si Van ng seryoso, na para bang pareho lang sila ng iniisip. Naunang nagsalita ang ating bida, ito ay isang regalo para kay Nero, para sa pagdiriwang ng pagbubukas ng kanyang espesyal na kasanayan. Ngunit hindi siya natapos, dahil sumigaw si Van, ipagbebenta natin ito. Napakunot ang noo ng ating bida habang hawak ang kahon, hindi makapaniwala sa narinig. Tumingin ang ating bida kay Van at pinapaulit ang sinabi nito. Ngunit pareho silang naguguluhan dahil hindi nagtugma ang kanilang iniisip. Si Nero naman ay masayang nagbunyi, at hindi makapaniwala na ang relikya ay ibibigay sa kanya. Halos hindi siya makapagsalita sa tuwa. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan makikita ang dalawa na nagtatalo. Galit na galit si Van, dahil ang plano niya ay talagang ibenta ang relikya. Ipinaliwanag ni Van na kapag naipagbili nila ito, makakabili sila ng mas mataas na kalidad na kagamitan sa pamilihan, at marami pa silang matitirang pera. Si Nero naman ay niyakap ang relikya at may mapanuyang tingin, hindi sang-ayon sa plano ni Van. Napahampas si Petre sa lamesa, tinutulan si Van sa kanyang nais. Hindi ito may ikukumpara sa kahit anong ordinaryong kagamitan. Galit niyang turan, habang nakakuyom ang mga kamay. Isa itong malaking insulto kung ibebenta lang. Ipinaliwanag ni Petre na ang mga relikya ay ang puso ng mga manlalakbay at ang susi upang masakop ang mga dungeon. Dagdag pa nito, bawat relikya ay may mahikang katangian at may bukod tanging abilidad. At ang kanilang tunay na halaga, sabi ni Petre, ay nakasalalay sa kung gaano sila kahusay na umaayon sa Aether. Ipinaliwanag pa ni Petre na kahit isang relikya na tumutugma sa Aether ng isang adventurer ay maaaring magdagdag ng malaki sa kanilang lakas. Si Petre, na kilala bilang isang panatiko ng dungeon at isang tagahanga ng mga relikya, ay nagpatuloy, ang dahilan kung bakit ang mga manlalakbay ay pumupunta at nagagalugarin ang mga dungeon ay upang makahanap ng makapangyarihang relikya. Seryosong nakinig ang ating bida at sambit sa kanyang sarili, tama ang mga sinabi ni Petre. Sa kanyang isipan, ayon sa kanyang kaalaman, ang mga manlalakbay na may mataas na ranggo ay natatakpan ng mga relikya mula ulo hanggang dulo ng mga daliri sa paa. Sa loob-loob ng ating bida, Iron Echo, ang pag-iral ng mga relikya ay nagdulot ng pagiging lipas ng mga kakayahan na may kinalaman sa kagamitan, tulad ng mga kasanayan ko sa mga bag. Kahit gaano kapakinabangan ng isang kasanayan na may kinalaman sa kagamitan, ang mundong ito ay sagana sa mga relikya na mas magaling pa. Itinaas ni Petre ang kamay at sinabi sa kanila, tingnan ninyo ito. Biglang isang bughaw na liwanag ang lumabas mula sa mga kamay ng inspector. Sinabi ni Petre, ngayon, tutukayin ko ang relikyang ito. Inilapit ni Petre ang kamay habang ginagawa ito, at isang dilaw at pulang kulay na parang apoy ang sumabog mula sa relikya. Ginamit ni Petre ang kanyang kasanayan na tinatawag na detect item. Ito ay ang pagsasalin ng mga katangian ng relikya sa teksto. Ang panulat ay nagsimulang magsulat ng napakabilis sa papel. Ang pag-appraise ng relikya ay naging matagumpay. Nagbitak ito ng dahan-dahan. Isang kahel na kulay ang lumabas mula sa pagkabitak nito, habang tuluyang nasesire ang bato. Isang kulay lilang kagamitan na parang pusa ang lumabas mula dito,
na may pulang bato sa noo. Isang Pulse Ares, isang napakabihirang relikya para sa mga martial artist na tinatawag na copycat. Ito ay may kakayahang kumopya ng kasanayan. Umungal ito na parang pusa. Sa pag-ungal nito, tila ba naging isang usok na kalumbahing kulay na tumungo kay Nero, na siyang nagtaka. At napalibutan ang kamao ni Nero ng enerhiya, na damaloy sa kanyang braso. Nagulat si Nero nang kusa itong isuot ng relikya sa kanyang palso. Labis ang kanyang tuwa sa nangyari. Si Van naman ay tila hindi masaya sa nakita. Agad nitong sinabi, tanggalin mo yan. Ibenta natin yan habang bago pa. Ngunit hindi ito pinansin ni Nero. Sa halip, nakatuon ang kanyang buong pansin sa bagong kagamitan na tila itinakda para sa kanya. Agad siyang binati ni Petra at masiglang ipinaliwanag, ang mga relikya ay may mas mataas na kakayahang tumugma sa Aether. Masiglang tumugon si Nero at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng pagtutugma ng Aether? Ipinaliwanag ni Petra, ang ilang relikya ay hindi hinahayaan na sila ang piliin. Sa halip, sila ang pumipili ng kanilang magiging may-ari. Oo, may ilang mga relikya na may sariling kalooban. Lumingon si Nero kay Van habang natatawa at tinakpan ang bibig. Narinig mo yun, Van? Sa akin na talaga ito. Lalong nainis si Van sa narinig at hindi na ito nakapagsalita. Tumitig si Van sa ating bida at may napansin, ang parehong enerhiya na nagmumula sa relikya ni Nero ay naruroon din sa kanya. Tinungo niya ito at nagtanong, ikaw rin ba? Meron ka ring relikya. Agad namang inilabas ng ating bida ang kanyang relikya, isang espada na nakuha niya mula sa graveyard dungeon. Ngunit ito ay nasa masamang kalagayan, may mga bitik at halatang napinsala. Alam ng ating bida kung gaano kahirap ipagawa o ayusin ang mga relikya. Isa itong mahirap at magastos na proseso. Nagulat si Petra sa nakita at agad na nagtanong, anong nangyari sa espadang ito? Tahimik na nagpaliwanag si Nagi, isang beses ko lang itong ginamit. Sa totoo lang, sa lahat ng relikya, siguro hindi ito ang pinakamagaling. Nakakrus ang mga braso ni Van habang single, kung hindi lang nagminte si Kapitan, nahati na sa gitna ang golem na yon. Napakunot ang noo ni Petra, at matapos suriin ang espada, napagtanto niya ang pagkakakilanlan nito. Hindi ako nagkakamali, bulong niya, ito ay ang Gedis, ika-444 sa mga ginawang relikya gamit ang itim na metal. Napatingin siya sa espada, at sa kanyang isipan ay namutawi. Isang beses lang niyang iwinasiwas ang napakatibay na espadang iyon, at naiwan na agad sa ganoong kalagayan. At sa kanyang kalooban, habang mas marami akong nalalaman tungkol sa kanya, lalo siyang kahanga-hanga. Si Van, na mukhang pera, ay agad nagsabi, kung ibebenta na natin yan. Ngunit pinutol siya ni Nagi, regalo ito, mariing tugon ng ating bida. Tahimik na nakamasid si Petra sa kanilang dalawa. Napayukom ang kanyang mga kamay habang binabanggit sa isipan ang pangalan ni Nagi. Hindi ako makapaniwala, ang dating walang talento, unti-unting umaangat. Pero ako, tinitigan niya si Nagi habang ito'y patuloy sa pakikipag-usap. Hanggang sa tuluyan nang nagpaalam ang ating bida kay Petra. Kailangan na naming bumalik sa guild. May isa pa kaming tungkulin, paalam ni Nagi. Malungkot na nakatingin si Petra habang papalayo na ang tatlo. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kalungkutan, na agad napansin ni Rosha. Napakunot ang noo ni Rosha at inilagay ang kanyang daliri sa kanyang baba. Nagtataka sa ikilos ni Petra. Nagbago ang tagpo, bumalik ang eksena sa isang kabahayan ng Twilight Wind Guild. Sa loob, makikita ang isang panulat na may pulang tinta. May marka itong X sa isang bahagi. Ito pala ang baby ng ating bida na si Agnes na nakatuon sa mapa at inaaral ito. Nakatutok siya sa mapa, sinusuri ito ng mabuti. Mahina siyang nagsalita sa sarili. Ika-31 na to, nasirang dungeon. Napansin niya ang isang kakaibang pattern. Ang pagkasira ng mga dungeon ay halos nakalinya sa ilang partikular na lugar. Sa isip niya, hindi na ito basta-bastang pagkakataon, lahat ng dungeon na ito ay, sa isang paraan o iba pa, konektado sa Dawn Guild. Habang ipinagpatuloy niya ang pagsusuri, natigilan si Agnes nang mapansin niya ang isang bagay. Ang kasunod na dungeon na may posibilidad na masira ay tila malapit na. Tinutok niya ang mga mata sa lugar na iyon. Naisip niya, kung makararating kami doon ng maaga, baka mapigilan pa namin ang pagkawasak ng dungeon.
Alam niyang kapag nangyari iyon, magsisimula nilang makaharap ang Dawn Guild. Sa isang tabi, may isang lalaking nakamaskara, may ginto at pulang mga mata, na nagsabing hindi siya papayag na may makialam o mabaigo. Itinaas nito ang mga kamay at ngumisi. Nagsambit siya, sa nakaraang Rift Dungeon, may nakialam sa atin, at pati na rin sa Graveyard Dungeon, kung saan nakaranas tayo ng pagkasira. Sa di kalayuan, may isang boses na tumugon. Masyado na tayong naabala ng maraming beses. At sa bawat pagkakataon, ang Twilight Wind ang laging nasa likod nito. Sumagot naman ang lalaki at sumang-ayon dito. Kahit anong mangyari, kailangan nating mapagtagumpayan at masira ang dungeon. Kung kinakailangan, alisin natin ang lahat ng hadlang sa atin. Isang lalaki ang nagsalita, si Nid, ang nakalaban ni Nagi. Ang lalaki pala na nagsasalita ay ang kanilang commander. Nagmumuni si Nid at ipinag-cross ang kanyang mga braso. Mayabang niyang sinambit. Si Y ay nandoon na sa dungeon, dagdag pa nito na, pati ako, ayaw kong makialam sa kanya kung maaari ko siyang iwasan, at ang parehong babae na iyon ay nagbigay sa akin ng isang partikular na babala. Si Agnisa ay kanya. Bumalik ang tagpo kung saan tahimik na nakatingin pa rin si Agnisa sa mapa. Pinaghihinalaan ni Agnisa na ang pagmamanipula ng mga dungeon na ito ay gawa ng Dawn Guild. Inaayos nila ito upang hindi sila mapaghinalaan ng asosasyon. Ang hindi lang maintindihan ni Agnisa ay kung ano ang layunin ng mga ito sa pagwasak ng mga dungeon, o kung ano ang kanilang nakukuha mula dito. Bigla na lang may kumatok sa pinto. Pumasok ang grupo ng ating bida, masaya silang humarap kay Agnisa. Nagtanong ang ating bida kung bakit sila pinatawag. Agad na humarap si Agnisa. Napag-alaman ng ating bida na may tungkulin na iyotes sa kanya, at kinumpirma niya ito kay Baby Girl. Sumang-ayon naman si Baby Girl. Inihayag ni Agnisa na napagdesisyonan ng kanilang guild na linisin ang A-rank dungeon na malapit ng masira. Agad na nagulat si Van at Nero. Sabik nilang sinabi na mararanasan nilang makapasok sa A-rank dungeon. Si Nero naman, masayang sinabi, kami na ang bahala sa lahat ng bagay. Determinado ang mga salitang ito. Matalim na nagsalita si Agnisa, iyon ay imposible, saad nito. Masakit ang mga salitang binitiwan niya, dahil kayo ay mahihina. Nanigas ang dalawa, na parang naging bato sa sinabi ni Agnisa. Hindi maipaliwanag ang itsura nila dahil sa narinig, at napanganga na lang sila. Hindi sumang-ayon ang dalawa, bagkus, sinabi ni Nero, sinasabi mo yan dahil hindi pa ninyo nakikita ang aming espesyal na kasanayan. Sumang-ayon naman si Van, at sinabi na mayroon din siyang nakuhang kaluluwa ng golem. Ngunit malamig na tingin lang ang ibinato ni Agnisa sa kanila, at muli niyang sinabi, hindi kayo makakaligtas sa ganong klaseng dungeon. Napamulagat si Nero sa sinabi ni Agnisa at pinagmamasdan siya. Naisip ni Nero na nagsimula na siyang makaramdam ng ether, at ramdam na ramdam niya ito. Ngunit ang aura na nakapaligid sa Vice Leader ay nasa isang kakaibang level. Para lang siyang isang pusa sa harap ng isang napakalaking pusa. Sa tingin ni Nero, tama si Agnisa, at wala silang magagawa o maitutulong. Si Nagi naman ay mahinang sumagot, kung ganon, bakit pa kami pinatawag? Nagbago ang ekspresyon ni Nagi, ngumiti ito at nagpatuloy saad niya na may rason kung bakit sila pinatawag. Sinang-ayunan nito ni Agnisa, at ipinaliwanag ni Agnisa kay Nagi na ang grupo ni Nines at siya ay may planong linisin ang isang dungeon. Ngunit may isang dungeon na perpektong nababagay sa grupo ng ating bida. At ang dungeon na ito ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng rehiyon ng Canyon. Isang malaking labirintong nasa ilalim ng lupa. Makikita ang isang napakalaking butas na napapaligiran ng tuyot na lupa. Ito rin ay tinatawag na Antnest Dungeon. Inatasan ni Agnisa ang tatlo na sakupin at linisin ang dungeon. Ito ang kauna-unahan nilang opisyal na misyon bilang miyembro ng Twilight Wind, na labis ikinasaya ng tatlo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig ng ningning ang mata ni Nero at Van sa saya. Nagpatuloy si Agnisa ng marahan at sinabi na ang pamumuno sa pagsakop sa dungeon ay ibibigay kay Nagi. Lubos na naguluhan si Nagi, hindi niya ito inasahan at kinumpirma kung tama ba ang kanyang narinig. Ipinaliwanag ni Nagi kay Agnisa na siya ay isa lamang tagapagdala. Sumagot naman si Agnisa ng may ngiti sa labi, hindi ba't alam mo na iyon? Nagdagdag na turan si Baby Girl habang nakatingin ng masaya sa ating bida.
Simula nang ikaw ay hinikayat na sumali sa Twilight Wind, hindi ka kinuha bilang tagabuhat kundi bilang isang manlalakbay. Nagpatuloy si Agnisa, ang raid na ito, gusto ko na ikaw ang magmando. Hindi nakapagsalita si Nagi, tila nagulat sa narinig. Muling nagsambit si Agnisa, gusto ko na ikaw ang manguna sa paglilinis sa dungeon. Nalubos na, lumaki ang mga mata ni Nagi, tila hindi makapaniwala sa mga salitang binitiwan ng kanyang baby girl. At dito na nagsimula ang kauna-unahang opisyal na dungeon raid bilang party leader ng ating bida. Ngunit sa unahan, isang madilim na landas ang naghihintay. Higit pa ito kaysa sa anumang naiisip ni Nagi. Ipinakita ang lugar na pupuntahan ng ating bida. Isang napakalawak at madilim na butas, na para bang walang katapusan. Sa kabila ng dilim, makikita ang mga langgam na kulay bughaw, malalaking mga nilalang na may matatalas na pangil, na tila nagmamasid at naghihintay. Sa kabilang dako, makikita ang isang lalaki na pilit na lumalayo, ngunit hindi matakasan ng mga naglalakihang langgam na humahabol sa kanyang likuran. Hingal na hingal siya, tinitignan ang likuran na puno ng takot at pangamba. Ngunit sa kanyang pagmuling paglingon, natigilan siya nang makita ang dambuhalang langgam na lumapit sa kanya ng mabilis. Isang malakas na pagtama sa kanyang likuran ang sumalubong sa kanya, tumagos sa kanyang dibdib. Ang dambuhalang langgam ay nakatayo, at ang mga mata nito ay namumula na may mabangis na itsura, habang ang matutulis na mga kamay nito ay nakaabante patungo sa lalaki. Sa harapan ng halimaw, isang lalaki ang nangingilid ang luha, nagtataka kung totoo ba ang dungeon na kanilang pinasok ay isang C-rank lamang. Hindi siya makapaniwala, sa tingin niya, ang dungeon na kanilang pinasok ay malamang na B-rank, o baka A-rank pa nga. Lalo na nang makita niya ang dambuhalang langgam na nakaharap sa kanya, hindi niya matanto kung ano ba talaga iyon. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kasamahan, napagtanto niyang ang lahat ng kanyang kasama ay napaslang na, habang siya'y nag-aagaw buhay sa mga sugat na kanyang natamo mula sa mabangis na langgam. At sa harap niya, ang di mabilang na mga langgam na patuloy na dumarami at papalapit sa kanya. Isang babae ang nagsalita na may nakakapangilabot na boses, maghihintay ako, para dito. Masisilayan ng isang babae na may pulang roba at sombrero na pangmahikera. Nakaupo ito sa isang itim at napakalaking palakol habang lumulutang sa himpapawid. Sa isang nakakapanindig balahibong ngiti, at pagsilay ang ipinakita nito. At nakangising sinabi ang pangalan na Agnesa. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Nagi, sana ay nagustuhan po ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.